Ang lungsod ng Antipolo, ang kapitolyo ng Rizal, sa mga unang araw ng Oktubre 2022 ay nilalamig sa simula ng taglamig. Ang buhay sa mauswag na lungsod na ito ay mabilis at abala, ngunit sa tanggapan ng Pambansang Pulisya ng Antipolo, INI Antipolo, ang kapaligiran ay tahimik hanggang sa bumukas ang pinto ng opisina ng Criminal Investigation Unit. Ito ay hapon ng Oktubre 10, 2022. Isang binibini na may magandang ngunit maputlang mukha ang nagmamadaling pumasok. Siya ay malinis tingnan, ngunit ang kanyang mga mata ay pamumula-mula at namumugto, at ang kanyang mga kamay ay patuloy na nagkukusot, nagpapahiwatig ng kanyang pagkabalisa at pag-aalala. "Puliskop, gusto kong magsumbong," nauutal niyang sabi. Ang duty officer, si Police Major Renato Ren Cruz, ay tinaas ang kanyang ulo mula sa tumpok ng mga papeles. "Mangyaring umupo ka, huminahon ka, sabihin mo ang lahat ng nangyari." Ang babae ay kinilala bilang si Aling Lena Reyes, 32 taong gulang, residente ng Barangay San Isidro. Matapos huminga ng malalim, nagsimulang magsalaysay si Aling Lena sa gitna ng paghikbi. Ang kanyang asawa, si Mang Benjo Santos, 35 taong gulang, ay nawawala sa loob ng 3 araw. Ayon sa pahayag ni Aling Lena, ang kanyang asawa ay isang refrigeration technician, freelancer na madalas magtrabaho sa iba't ibang proyekto. Ang buhay ng mag-asawa ay payapa at masaya. 3 araw bago, noong gabi ng Oktubre 7, kumain pa rin ng hapunan si Mang Benjo sa bahay. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang dating kasosyo, na humiling sa kanya na agarang ayusin ang isang sira na cold storage sa Cavite Export Processing Zone, CEPZ. Sinabi niya sa akin na sandali lang siya, babalik siya sa loob ng 1 o 2 oras, hikbi ni Aling Lena. Nagmamadali siyang kinuha ang kanyang toolbox at sumakay sa kanyang lumang motorsiklo na Honda Dasran. Ngunit naghintay ako hanggang hating gabi, hindi siya umuwi. Tinawagan ko siya, ngunit patay ang kanyang telepono. "Bakit ngayon ka lang nagsumbong?" tanong ni Major Cruz. "Ay sir, nagmamadaling paliwanag ni Aling Lena. Dahil ang trabaho niya ay hindi regular. Maraming beses na umaalis siya para ayusin ang mga sirang makina at kailangan niyang magtrabaho buong gabi hanggang sa susunod na araw. Ang pagkaubos ng baterya ng telepono ay karaniwan na. Akala ko abala lang siya. Ngunit ngayon ay 3 araw na at patay pa rin ang kanyang telepono. Tinawagan ko ang lahat ng kanyang kaibigan at kasamahan, ngunit wala ni isa ang nakakaalam kung nasaan siya. Natatakot ako na may nangyari sa kanya, Puliskop." Muli siyang humagulgol, ang mukha ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa ng isang asawa na nawalan ng asawa. Sa pagtanggap ng ulat, agad na inimbestigahan ng INI Antipolo ang kaso bilang isang nawawalang tao. Ito ay isa sa mga pinakamahirap na uri ng kaso, walang crime scene, walang testigo, walang bakas ng pagtatalo. Agad na itinatag ang isang task force, pinamunuan ni Police Captain Leo Vergara, hepe ng Criminal Investigation Section. Ipinatupad ang mga pangunahing pamamaraan ng investigasyon. Una, sinuri ang lahat ng ospital, medical center, at morgue sa buong probinsya ng Rizal at Karatig Probinsya. Ang resulta, walang biktima ng aksidente o emergency na nagngangalang Benjo Santos. Pangalawa, nakipag-ugnayan sa mga telco provider. Ang huling signal ng telepono ni Mang Benjo ay naitala bandang 7:45 ng gabi noong Oktubre 7. Ang lokasyon ng cell site ay nasa Barangay San Isidro, malapit sa bahay ng biktima. Matapos ang oras na yon, tila natanggal ang baterya ng telepono o nasira. Pangatlo, kumalat ang mga investigador upang makipag-ugnayan sa lahat ng kaibigan, kasamahan, at kasosyo sa negosyo na ibinigay ni Aling Lena. Ang resulta, lahat ay umiling, walang tumawag kay Mang Benjo noong gabing iyon. Walang insidente ng cold storage sa CEPZ. Ang pahayag ni Aling Lena tungkol sa tawag mula sa kasosyo ay hindi totoo. Agad na bumalik si Captain Vergara upang makipag-usap kay Aling Lena. Nang harapin ang impormasyong ito, labis siyang nagulat at pagkatapos ay nagulantang. "Hindi totoo," nauutal niyang sabi. "Diyos ko, so nagsinungaling siya sa akin. Hindi siya pumunta sa trabaho. Kaya saan siya pumunta? O baka may kabit siya sa labas?" Nagsimula siyang magdrama ng selos at sakit sa perpektong paraan. Nagbigay pa siya ng karagdagang impormasyon na nitong mga nakaraang araw, tila palihim na nakikipag-usap si Mang Benjo sa telepono, at posibleng nalubog siya sa sugal at utang kaya siya tumakas.
Patuloy siyang nagmamadali sa pulisya, umiiyak, at humihiling na hanapin ang kanyang asawa. Ang saloobin ni Aling Lena ay tila lubos na kooperatibo. Nagbigay siya ng lahat ng impormasyon, lahat ng koneksyon, lahat ng posibleng mangyari. Ngunit nakakagulat, lahat ng impormasyong iyon ay humantong sa walang hangganang paghahanap. Nakipagtulungan siya ngunit walang anumang halaga. Tila sinasadya niyang ilihis ang investigasyon ng pulisya sa mga walang katapusang landas, sugal, utang, kabit. Ang kaso ng pagkawala ni Mang Benjo Santos, pagkatapos ng isang linggong masusing investigasyon, ay opisyal na humantong sa pagkaantala. Walang crime scene, walang bakas. Lahat ng impormasyon ay malabo o sinadya mismo ng asawa upang ilihis ang investigasyon sa isang labirin. Pansamantalang isinara ang kaso, inilipat mula sa criminal case tungo sa isang nawawalang tao na file, naghihintay ng bagong lead, isang himala. Lumipas ang mga araw, mahigit 2 linggo, halos 3 linggo, unti-unting nawala sa alaala ang kaso ng pagkawala ni Mang Benjo, naging usap-usapan na lamang ng mga kapitbahay. Si Aling Lena Reyes, pagkatapos ng mga unang araw ng pag-iyak, ay unti-unting bumalik sa kanyang buhay, bukas pa rin ang kanyang maliit na sari-sari store. Ngunit may mukha ng kalungkutan at pagpapaubaya ng isang babaeng naghihintay sa kanyang asawa sa kawalan ng pag-asa. Ang insidente ay tila tapos na, kung hindi dahil sa isang biglaang pag-ulan at isang matalas na pang-amoy. 3 linggo, 21 araw, na ang nakalipas mula ng si Aling Lena Reyes, sa anyo ng isang nagdadalamhating asawa, ay pumasok sa tanggapan ng Eni Antipolo. Ang kaso ng pagkawala ni Mang Benjo Santos, pagkatapos ng mga paunang pagsisikap, ay mabilis na lumamig. Patay pa rin ang telepono, walang tawag para sa ransom, walang bakas. Ang file ng kaso, mula sa isang kagyat na usapin, ay inilipat sa isang nawawalang tao na file. Nakahiga ito sa lamesa ni Captain Leo Vergara, hepe ng Criminal Investigation Section, bilang isang tahimik na hamon. Si Captain Vergara, isang investigador na mahigit 40 taong gulang, ay kilala sa kanyang pagiging maingat at matalas na intuisyon, at labis siyang naiinis. Sinuri niya ang lahat ng pahayag ni Aling Lena Reyes nang hindi bababa sa 1-0 beses. Lahat ay tila napakalohikal, napakaperpekto. Nagbigay siya ng lahat ng teorya, sugal ng asawa, utang ng asawa, pambabae ng asawa. Ngunit nang suriin ng mga investigador, lahat ay humantong sa walang hangganang paghahanap. Si Mang Benjo, ayon sa mga kaibigan at kasamahan, ay lumitaw bilang isang mabait na tao, masipag at walang bisyo. Ang mga lead na ibinigay ni Aling Lena ay tila mga bitag na maingat na inilatag upang magsayang ng oras at ilihis ang investigasyon. Habang mas sinusuri, mas nararamdaman ni Captain Vergara na siya ay ginagabayan ng mismong asawa. Ang kanyang kooperasyon ay labis, sobra sa drama. Umiyak siya sa tamang oras, nagulantang sa tamang oras, at nagbigay ng mga teorya sa tamang oras. Hindi ito maaaring ganito kadali, sabi ni Captain Vergara sa isang pulong nang halos isinara na ang kaso. Isang 35 taong gulang na lalaki ay hindi maaaring basta na lang mawala mula sa kanyang sariling bahay nang walang bakas. Nagsinungaling siya sa kanyang asawa na pupunta siya sa trabaho, iyon ay totoo. Ngunit saan siya pumunta, at bakit kailangang mag-imbento si Aling Lena ng maraming iba pang posibilidad upang ilihis ang pulisya? Mayroon siyang matinding kutob, isang kutob na hindi nawala sa loob ng 3 linggo. Ang sagot ay hindi malayo, ito ay nasa pinakasimula. Ito ay nasa mismong bahay na yon. Umaga ng Oktubre 30, halos 3 linggo matapos iulat ang pagkawala ni Mang Benjo, nagpasya si Captain Vergara na bumalik sa Barangay San Isidro. Ngayon, hindi niya ito ipinahayag ng malawakan, kasama lamang niya ang isang batang investigador. Ang opisyal na dahilan ay upang kamustahin si Aling Lena at magtanong ng ilang maliliit na detalye tungkol sa mga bank account ni Mang Benjo upang maghanap ng anumang hindi karaniwang transaksyon. Ang bahay na may maliit na sari-sari store sa harap ay bukas pa rin. Si Aling Lena Reyes, na nakasuot ng madilim na damit at may mukha pa ring bahagyang malungkot, ay nagtitinda sa isang customer. Nang makita ang pulisya, bahagya siyang nagulat ngunit agad na nahuli ito ni Captain Vergara. Ay, mga pulis ko! Nagmamadaling pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang apron at lumabas. May nakita na ba kayong balita tungkol sa asawa ko? Nagsimula na naman siyang umiyak. Patuloy pa rin kaming nagtatrabaho, Aling Lena, mahinahong sabi ni Captain Vergara. Ngayon ay dumaan kami upang magtanong ng ilang detalye tungkol sa mga utang at talaan ni Mang Benjo upang makita kung may itinago siya sa iyo.
Ay, sige po, pasok po kayo sa loob. Sasabihin ko po lahat ng alam ko. Patuloy pa rin si Aling Lena sa kanyang lubos na kooperatibo na saloobin. Umupo sila sa sala, at muling nagsimulang magkwento si Aling Lena kung paano siya nag-aalala at hindi nakakatulog, kung paano posibleng nilinlang si Mang Benjo ng kung sino man, ngunit hindi talaga nakikinig si Captain Vergara. Ang kanyang mga mata ay lumilibot sa bahay, malinis at maayos, walang anumang kakaiba. Pagkatapos, isang mahinang simoy ng hangin ang dumaan, na nagdala ng kakaibang amoy, isang malakas na amoy ng bulok, ngunit hindi amoy ng kanal, kundi amoy ng isang bagay na nabubulok. May alaga ba kayo dito? Biglang tanong ni Captain Vergara dahil sensitibo siya sa kakaibang amoy. Bahagyang huminto si Aling Lena. Ay, wala po. Siguro amoy lang po iyan mula sa tambakan ng basura malapit dito. Hinangin lang po. Tumayo si Captain Vergara. Maaari ko bang tingnan ang likod bahay? Trabaho lang po. Gusto lang naming tingnan kung may itinago si Mang Benjo o iniwan na bakas na ayaw niyang malaman mo. Ang mukha ni Aling Lena sa pagkakataong ito ay nagpakita ng malinaw na pagkabahala. Sa likod? Sa likod, wala naman po doon, puliskop. Mayroon lang po kaming mga gulay at isang abandonadong balon. Madumi po doon. Sinikap niyang pigilan. Ang kanyang pagpigil ay lalong nagpatibay sa determinasyon ni Captain Vergara. Ayos lang po, trabaho po namin ito. Hindi na niya hinintay ang pahintulot nito at lumabas siya sa likod bahay. Nagmamadaling sumunod si Aling Lena, medyo maputla ang mukha. Maliit lang ang likod bahay, ilang 10 metro kwadrado lang, napapalibutan ng matataas na bakod. At gaya ng sinabi niya, sa pinakadulo ng bakuran, sa likod ng isang puno ng saging, ay may isang lumang balon. Ngunit ang ikinagulat ni Captain Vergara ay ang estado ng balon. Ito ay isang balon na yari sa ladrilyo, na may lapad na halos 1 metro at napakalalim. Ngunit ngayon, hindi na ito isang balon, ito ay natabunan. Isang bagong patong ng pulang lupa ang inilatad, halos kapantay ng lupa. Sa paligid ng bibig ng balon, nakakalat ang lupa at buhangin na nagpapakita ng isang kamakailang paghuhukay at pagtatabon. Ang lupa ay mamasa-masa pa, hindi pa ganap na tuyo. At ang pinakamahalaga, ang malakas na amoy ng bulok, ang amoy na nasinghot niya sa loob ng bahay, ay nagmumula sa balong ito na minadaling tinabunan. Isang kakaibang amoy ng bangkay na hindi maaaring pagkakamalian. Isang nawawalang lalaki, isang minadaling tinabunang balon, isang amoy ng bulok. Ang tatlong detalyeng ito, kapag pinagsama-sama, ay nagpinta ng isang nakakagimbal na larawan sa isip ng hepe ng pulisya. Agad siyang lumingon at tiningnan ng diretsyo sa mata si Aling Lena Reyes. Ang mukha nito ay puting-puti, walang bakas ng dugo. Nanginginig siya. Aling Lena, malamig na sabi ni Captain Vergara. Bakit natabunan ang balong ito? Nauutal si Aling Lena, nagkakayupos ang kanyang mga ngipin. Ay, ako. At ano ang amoy na ito, git niya? Ano ang nasa ilalim? Sabihin mo na ngayon. Naniniwala si Captain Vergara na natagpuan na niya ang crime scene. Natagpuan na niya ang lugar kung saan inilibing ang bangkay ni Mang Benjo. Dinukot niya ang kanyang telepono, naghandang tumawag sa Crime Scene Investigation Team at humingi ng order para sa paghuhukay. Ngunit sa sandaling iyon, si Aling Lena Reyes, pagkatapos ng isang sandali ng matinding pagkabahala, ay biglang lumuhod. Hindi siya tumakas. Humagulgol siya. Sa pagkakataong ito ay isang humihikbi, malungkot na iyak, mas malungkot pa kaysa sa unang beses. Diyos ko, kinakaawaan ko po kayo, mga puliskop. Alam ko pong nagkamali ako, natakot lang po ako kaya hindi ko masabi. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Lumuhod siya sa lupa, niyakap ang mga binti ni Captain Vergara. Isang bagong dula, isang hindi inaasahang pagtatanghal ang inihanda. Hinihintay lamang ang sandaling ito. Ang biglaang at matinding paghagulgol ni Aling Lena Reyes ay nagpahinto kay Captain Leo Vergara. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa pagtanggi, paglaban, o pag-amin, ngunit hindi niya inihanda ang kanyang sarili para sa isang bagong dula, isang pagtatanghal na itinaas sa ibang antas. Nagsinungaling po ako sa inyo, mga sir, sigaw niya, mahigpit na nakakapit ang kanyang mga kamay sa pantalon ni Captain Vergara, lumuluha. Sobrang nahihiya po ako, sobrang kahiyan. Ang asawa ko, si Mang Benjo, hindi po siya nagtatrabaho. Wala rin po siyang sugal. Siya po ay umalis sa bahay at sumama sa ibang babae, puliskop.
Umiiyak siyang nagkwento. 3 linggo na ang nakalipas, nalaman ko po na may kabit siya. Nag-away po kami ng malaki. Pinagbantaan ko po siya na sasabihin ko sa buong pamilya. Kaya po, kinagabihan, nakatanggap siya ng tawag at umalis na po. Iniwan niya po kami ng anak ko para sa babae niyang iyon. Ako. Nahiya po ako sa mga kapitbahay, nahiya po ako sa mga magulang ko kaya kinailangan ko pong imbento ang kwento na nawawala siya sa trabaho. Gusto ko lang po panatilihin ang aming reputasyon, hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang sitwasyon. Pakiusap mga sir, patawarin niyo po ako sa kasalanan ng pagbibigay ng maling pahayag. Isang pag-amin, isang perpektong pag-amin. Ipinaliwanag nito ang lahat. Ipinaliwanag nito kung bakit hindi totoo ang kasosyo sa cold storage sa SEPS. Ipinaliwanag nito kung bakit nawala si Mang Benjo pagkatapos ng tawag. At ipinaliwanag nito kung bakit sinubukan niyang ilihis ang investigasyon sa sugal at utang. Dahil ayaw niyang matuklasan ng pulisya ang nakakahiyang katotohanan na iniwan siya ng kanyang asawa para sa kabit. Ang dula ng isang kaawa-awang asawang iniwan na naghahanap upang panatilihin ang kanyang reputasyon ay lubos na lohikal. Kung siya ay isang investigador na walang karanasan, baka naniwala na siya. Ngunit si Captain Vergara ay hindi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Tinanggal niya ang kanyang mga kamay. Ganoon ba? Sabi niya, ang kanyang boses ay pantay. Iniwan ka ng asawa mo para sa kabit. Pansamantala akong naniniwala sa iyo. Ngunit paano naman ito? Itinuro niya ng diretsyo ang natabunang balon. Ano ang nangyari sa balong ito? Ano ang malakas na amoy na ito? Nagalit ka ba kaya mo tinabunan ang balon upang maghiganti? Ang mukha ni Aling Lena, na noon ay luhaan at nagdadalamhati, ay muling nagbago ng kulay. Tila siya nabigla, nagmamadaling lumipat sa ibang estado ng pagkabahala. Ay iyon, nauutal niyang sabi, umatras. Hindi po iyon konektado. Iyan po ang aso namin, si Bantay, ang aming alagang aso. Aso? Ay, opo. Tumango siya ng paulit-ulit na tila nakahanap ng pampagaan. Si Bantay nga po. Ilang araw matapos umalis ang asawa ko, siya po ay nagkasakit, ng hina, ayaw ng kumain, at namatay. Sobrang nataranta po ako. Iniwan ako ng asawa ko, namatay pa ang alaga naming aso. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin. Ang balong ito po ay abandonado na noon pa. Natakot po akong itapon sa tambakan ng basura dahil baka magdulot ng polusyon at pagalitan ako ng mga kapitbahay. Kaya po, itinapon ko po siya sa balon at naghar ako ng tao. Ay, hindi, ako po mismo ang naghukay ng lupa at tinabunan ko po siya. Tinabunan ko po para malinis at mawala ang amoy. Muli siyang umiyak. Sa pagkakataong ito ay iyak ng isang mahina at natatarantang tao na gumawa ng isang maling desisyon. Alam ko pong mali ang ginawa ko, Marumi. Natakot po akong malaman nyo kaya pinigilan ko kayo kanina. Pakiusap mga sir, inilibing ko lang po ang aso. Totoo po, aso lang talaga. 2 pag-amin. 2 dula na pinagsama ng may kasanayan. Isang pag-amin upang ipaliwanag ang pagkawala ni Mang Benjo, iniwan para sa kabit. Isang pag-amin upang ipaliwanag ang natabunang balon at ang amoy ng bulok, inilibing ang patay na aso. Lahat ng detalye ay tila akma. Lahat ng hinala ni Captain Vergara ay tila na ipaliwanag ng lohikal. Kahit na lohikal ito sa isang napakakakaibang paraan. Ngunit hindi pa rin naniniwala si Captain Vergara. Ang amoy na ito. Isang malaking aso, kahit gaano kalaki, ay hindi maaaring gumawa ng ganitong malakas at kakaibang amoy ng bangkay na nakakasira ng loob. At mas mahalaga, isang mahina at malambot na babae tulad ni Aling Lena ay paano niya mag-isang maghuhukay ng ilang metro kubiko ng lupa upang tabunan ang isang malalim na balon para lang ilibing ang isang aso. Sabi mo, tiningnan ni Captain Vergara ng diretsyo ang kanyang mga mata, sa ilalim ng lupa na ito ay isang patay na aso. Ay opo, sumusumpa po ako. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa langit. Mabuti, tumango si Captain Vergara. Susuriin namin. Kung totoo ang aso ito, ikaw ay papatawan lamang ng administratibong multa dahil sa paglabag sa kalinisan. Ngunit kung hindi na niya kailangan pang tapusin ang pangungusap. Dinukot niya ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nag-atubili. Hello, hep ng Iane Antipolo.
Si Captain Vergara po ito ng Criminal Investigation Section. Kayo po ay hiniling na agad na magpadala ng isang team mula sa Forensic Science Division at isang excavation support team sa tirahan ni Aling Lena Reyes. May hinala po ng pagtatapon ng bangkay sa abandonadong balon sa likod bahay. Ito po ay kagyat. Natapos ang tawag. Si Aling Lena Reyes, nang marinig ang dalawang salitang paghuhukay, ay nawalan ng balanse, maputlang-maputla na tila isang puting papel, ngunit hindi siya natumba. Umatras lang siya, umupo sa sahig ng bahay, at nagsimulang humagulgol. Isang malungkot at desperadong iyak. Wala pang 30 minuto, ang maliit na likod bahay ni Aling Lena ay puno na ng mga opisyal. Ang puwersa ng pulisya at mga tanod ay hinarangan ang buong eskinita. Ang mga usisero na kapitbahay, na nakarinig ng bulong-bulungan na natagpuan ang bangkay ni Mang Benjo sa ilalim ng balon, ay dumagsa, nag-uusap-usapan. Si Police Lieutenant Colonel Ray Santos, Deputy Chief ng ENI Antipolo, ay personal na naroroon upang pangasiwaan ang eksena. Ang task force para sa nawawalang tao ay opisyal na ngayong inoperate sa isang kaso ng investigasyon sa pagpatay. Simulan, utos ni Lieutenant Colonel Santos. 2 pulis na nakasuot ng protective suit, guantes, at may dalang pala at piko ang lumukso sa bibig ng balon. Ang bagong pulang lupa ay madaling mahukay. Si Aling Lena Reyes ay dinala sa loob ng bahay, na may 2 babaeng investigador na nagbabantay sa tabi niya. Patuloy siyang humihikbi at bumubulong, sabi ko na po, aso lang po iyon. Ang amoy ng bulok ay umalingasaw, at habang mas malalim ang paghukay, mas malakas ito, hanggang sa nakakasakal. Lahat ng naroroon ay kinailangan magsuot ng surgical mask. Unang pala, pagkatapos ay pangalawang pala. Ang pulang lupa ay patuloy na hinuhukay, kalahating metro, 1 metro, 1.5 metro. Nang humukay ang mga opisyal sa lalim na halos 2 metro, isa sa 2 ang sumigaw, hinto. May nahawakan akong bagay. Tila huminto ang puso ng lahat. Mahigpit na kinuyom ni Captain Vergara ang kanyang kamao. Narito na, sabi niya. Malapit nang malantad ang katotohanan. Maingat, gamit ang kamay, utos ni Lieutenant Colonel Santos. Iniwan ng 2 opisyal ang kanilang mga pala, lumuhod, at ginamit ang kanilang mga kamay upang hukayin ang huling patong ng lupa. At pagkatapos, isang itim na bagay, puno ng lupa at buhangin, ngunit buo pa rin ang hugis, ang lumitaw. Ito ay isang malaking plastic bag, ngunit nang alisin nila ang lupa, hindi ito isang plastic bag, ito ay isang balahibo, makapal, at magulo. Pinalawak nila ang paghuhukay, at lumitaw ang isang paa, isang ulo, isang mabulok na panga na may mga ngipin. Ano ito? Napatulala si Captain Vergara. Sa isang huling pagsisikap, hinila ng 2 opisyal ang bagay mula sa hukay. Inihagis nila ito sa damuhan. Lahat ng task force ay natigilan. Hindi ito ang bangkay ni Mang Benjo Santos, ito ay ang bangkay ng isang malaking asong German Shepherd na nasa matinding estado ng pagkabulok. Sa sandaling iyon, mula sa loob ng bahay, muling bumagsak ang pag-iyak ni Aling Lena Reyes. Ngayon, hindi na ito isang malungkot na iyak, kundi isang iyak na tila nabunutan ng tinik, isang iyak na ayon sa inaasahan. Tumakbo siya palabas, itinuro ang bangkay ng aso. Sabi ko na po. Sabi ko po na si Bantay. Diyos ko, hindi po kayo naniniwala sa akin. Inilibing ko lang po ang aso, mga sir. Pinatakot niyo po ako ng husto. Tumayo si Captain Leo Vergara na parang estatwa. Tiningnan niya ang bangkay ng aso. Tiningnan niya ang 2 metrong lalim ng lupa. Tiningnan niya si Aling Lena na perpektong nagtatanghal ng kanyang dula. Ang amoy ng bulok ay naipaliwanag. Ang bagong tinabunang lupa ay naipaliwanag. Ang katotohanan ng isang patay na aso ay 100% akma sa hindi makatwirang pahayag ng asawa. Isang hindi kapanipaniwalang pagkakataon, isang panloloko, isang kahanga-hangang panloloko. Tiningnan ni Lieutenant Colonel Santos si Captain Vergara. Ang mukha ay puno rin ng pagkalito. Ganoon ba, Cap? Aso nga pala. Nararamdaman ni Captain Vergara na mainit ang kanyang mukha. Pinangunahan siya ng mismong suspect, isang babae. Pinakilos niya ang isang malaking puwersa, hinukay ang buong kapitbahayan para lang makakita ng bangkay ng aso. May iba pa ba? Tanong ni Lieutenant Colonel Santos sa 2 opisyal sa hukay. Sir, sa ilalim po ay matigas na lupa, walang senyales ng karagdagang paghuhukay. Muling humantong sa pagkaantala ang kaso.
Isang perpektong bitag, isang huwad na crime scene ang nilikha at pagkatapos ay ipinaliwanag ng isa pang katotohanan. Wala nang anumang legal na batayan upang ipagpatuloy ang paghuhukay. Hindi nila maaaring sabihin na pinaghihinalaan nila na may iba pa sa ilalim ng aso, batay lamang sa kutob. Tabunan, utos ni Lieutenant Colonel Santos, ang boses ay puno ng pagod. Pasensya na sa pamilya, aalis na kami. Tahimik na umalis ang task force, iniwan ang isang hinukay na hardin, isang bangkay ng aso na umaamoy, at isang babaeng patuloy na humihikbi, ngunit sa likod ng kanyang buhok na nakatakip sa mukha ay may ngiti na walang nakakita. Ang pag-atras ng mga pulis mula sa bahay ni Aling Lena Reyes ay naganap sa gitna ng pagkaasiwa at pagkabigo. Ang mga kapitbahay, na noon ay nag-uusap-usap at naghihintay ng isang nakakagimbal na katotohanan na malantad, ay tinitingnan na ngayon ang mga pulis sa ibang paraan. Nagbulungan sila, sinasabing labis ang ginawa ng pulisya, at pinaghihinalaan ng walang batayan ang isang kaawa-awang babae na nawalan na ng asawa at namatayan pa ng aso. Ang malungkot na iyak ni Aling Lena habang tinatabunan ng mga opisyal ang hukay ay lalong nagpadama sa kanya ng awa sa mata ng mga tao. Nakaupo si Captain Leo Vergara sa sasakyang patrol, nararamdaman ang pagkabigo at galit na bumabalong. Pinangunahan siya, pinakilos niya ang isang malaking puwersa, at sa huli ay nakakuha lang ng bangkay ng aso. Ang dula ni Aling Lena ay perpekto. Ang kanyang paliwanag, kahit kakaiba, ay 100% akma sa ebidensyang natagpuan. Pagbalik sa tanggapan ng INI Antipolo, tinapik ni Police Lieutenant Colonel Ray Santos, ang tagapamahala sa eksena, ang balikat ni Captain Vergara. Sige na, Kap, isipin na lang natin na isang aksidente ito sa trabaho. Wala na tayong magagawa. Ang pahayag at ebidensya ay magkakasabay. Wala na tayong legal na batayan upang patuloy na pagdudahan ang balong iyon. Ang kaso ng pagkawala ni Mang Benjo ay marahil ay dapat na ilipat sa teorya ng pagtakas kasama ang isang kabit, gaya ng sinabi niya, at ituon ang mga puwersa sa paghahanap sa direksyong iyon. Tumango si Captain Vergara, ngunit sa loob niya hindi siya sumasang-ayon. Ang kaso ng nawawalang tao na si Benjo Santos ay muling humantong sa pagkaantala. Muling isinara ang file ng kaso, inilipat sa isang cold case na naghihintay. Maraming araw matapos, hindi makatulog ng maayos si Captain Vergara. Ang imahe ng balon, ng bangkay ng aso, at ng mukha ni Aling Lena ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Mayroong isang bagay na hindi makatwiran, isang bagay na nakakabagabag na hindi niya mayalis sa kanyang isipan. Isang gabi ng weekend, wala ng tao sa opisina, si Captain Vergara ay nanatiling nag-isa. Ikinat niya ang lahat ng dokumento ng kaso sa mesa. Binasa niyang muli ang bawat detalye ng pahayag ni Aling Lena, ang ulat ng crime scene, at ang larawan ng bangkay ng asong German Shepherd na hinukay mula sa 2 metrong lalim na hukay. At pagkatapos, ang susi na tanong, ang tanong na napabayaan niya sa gitna ng kaguluhan sa crime scene, ay biglang sumulpot sa kanyang isipan. Hindi makatwiran, bulong niya sa sarili, sobrang hindi makatwiran. Ang tanong na yon ay, bakit? Bakit kailangang mag-aksaya ng ganoong kalaking pagsisikap? Para lang ilibing ang isang aso. Nagsimula siyang mag-analisa ng lohikal. Una, kung siya ay isang mahina at malambot na babae tulad ni Aling Lena na namatayan ng alagang aso, ano ang gagawin niya? Tatawagan niya ang isang tao upang itapon ito o hihilingin sa kapitbahay na maghukay ng maliit na hukay sa likod bahay. Ang paghuhukay ng isang 2 metrong lalim na hukay at pagtatabon nito ay isang napakabigat na gawain na nangangailangan ng hindi bababa sa ilang metro kubiko ng lupa, hindi niya ito magagawang mag-isa. Pangalawa, sinuri niya ang mga talaan ng lupa, iyon ay isang lumang balon ngunit mayroon pa ring tubig at mayroon pa ring halaga. Bakit kailangang mag-aksaya? Sirain ang isang magandang balon para lang gawing isang hukay para sa aso na napakamahal at nakakaaksaya. Pangatlo, kung nag-aksaya siya ng oras at pagsisikap upang hukayin ng malalim hanggang 2 metro, bakit kailangang hayaang umalingasaw ang malakas na amoy ng bulok upang matuklasan? Sa totoo lang, 1 metro lang na lupa kasama ang apog ay sapat na upang malunasan ang bangkay ng aso. Ang kawalang katwiran ng paglilibing ng aso ay napakalaki. Hindi ito ang kilos ng isang natatarantang babae, kundi ang kilos ng isang tao na may kalkulasyon, ngunit ang kalkulasyon ay may napakakakaibang lohika. Maliban kung napigilan si Captain Vergara. Maliban kung ang pagtatabo ng 2 metrong lupa ay hindi para ilibing ang aso ay inilagay lamang sa ibabaw.
Isang nakakabaliw na teorya, ngunit ito lamang ang teorya na nagpapaliwanag sa kawalang katwiran, ang sumulpot. Ang aso ay isang bitad, isang huwad na crime scene na inihanda bilang paghahanda. Naisip ng salarin na kung pagdududahan ng pulisya ang balon, huhukayin namin. At kapag nahukay namin at nakita ang bangkay ng aso na tumugma sa isang inihandang pahayag, agad kaming titigil. Kung totoo ang teoryang ito, kung gayon si Aling Lena ay hindi lamang isang mahusay na artista, siya ay isang tao na may napakatusong isip. Ngunit may isa pang problema. Hindi niya magagawang mag-isa ang dami ng trabahong iyon. Kailangan niya ng kasabwat, isang malakas na lalaking kasabwat. Sino ang kasabwat na yon? Dinukot ni Captain Vergara ang telepono at tinawagan ang surveillance team, ang team na tahimik niyang pinanatili upang subaybayan ang mga koneksyon ni Aling Lena sa kabila ng pagkaantala ng kaso. Hello, si Cap Vergara ito. May bago bang impormasyon tungkol kay Aling Lena? Sa kabilang dulo ng linya, ang boses ng isang batang investigador ay narinig na may bahagyang pag-aalinlangan. Sir, pansamantalang natigil na po ang kaso kaya malayo na lang po ang aming pagmamanman pero may isang detalye po na tila kakaiba. Sabihin mo. Sir, matapos po umalis ang pulisya sa bahay niya, tila normal lang po siya, bukas pa rin ang tindahan niya. Pero napansin ko po na may isang lalaki na halos araw-araw ay gumagala-gala doon. Sino? Si Mang Tonyo Reyes po. 38 taong gulang, kapitbahay po niya sa tabi. May asawa at anak po siya, pero narinig ko po sa mga kapitbahay na may relasyon po sila ni Aling Lena noon pa man, bago pa po nawala si Mang Benjo. Aha! Pangangaliwa. Dalawang magkahiwalay na detalye ay ngayon ay nag-isa. Una, isang balong natabunan ng hindi makatwiran na nangangailangan ng lakas ng isang malakas na lalaki. Pangalawa, isang asawa na may relasyon sa isang malakas na kapitbahay. Naramdaman ni Captain Vergara na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nagtanong pa siya, si Mang Tonyo, ang kapitbahay, imbestigahan mo agad para sa akin. May kakaiba ba sa pamilya ni Mang Tonyo sa loob ng 3 linggo? Sir, kakausap ko lang po. Ito po ang pinakakakaiba. Nagiging seryoso ang boses ng investigador. Sabi po ng mga kapitbahay, yung asong German Shepherd na hinukay natin noong isang araw, hindi po iyon si bantay ng bahay ni Aling Lena. Hindi po nag-aalaga ng aso si Aling Lena. Ano? Sumigaw si Captain Vergara. Sir, ang aso po na iyon ay ang aso po ni Mang Tonyo. Kinumpirma po ng mga kapitbahay na ang aso po ni Mang Tonyo ay misteryosong nawala sa mismong araw na iniulat ni Aling Lena ang pagkawala ng kanyang asawa. Sinabi po ni Mang Tonyo sa lahat na may sakit ang aso niya at ibinigay na lang daw niya. Isang nakakagimbal na katotohanan. Tumayo si Captain Vergara, pinagpapawisan ang kanyang likod. Lahat ay naging malinaw na parang araw. Si Aling Lena at ang kanyang kabit na si Mang Tonyo Reyes ay nagtulungan. Hindi nawawala si Mang Benjo, pinatay siya. Pinatay nila si Mang Benjo, itinapon ang bangkay sa abandonadong balon. Pagkatapos ay tinabunan nila ng isang patong ng lupa. Upang itago ang kanilang krimen, ginawa nila ang pangalawang hakbang. Isang hakbang na lubos na malupit at tusong. Pinatay ni Mang Tonyo ang kanyang sariling asong German Shepherd, itinapon ang bangkay ng aso sa ibabaw ng patong ng lupa, at pagkatapos ay tinabunan ng isa pang patong ng lupa. Nilikha nila ang isang 2 palapag na libingan, isang huwad na crime scene, isang perpektong bitag na nasa itaas ng totoong crime scene. Naisip nila na kung pagdududahan ng pulisya ang balon dahil sa amoy ng bulok, huhukayin namin. At kapag nahukay namin at nakita ang aso, malulunasan ang lahat ng hinala. Ang amoy ng bulok ay mula sa aso, ang bagong tinabunang lupa ay para ilibing ang aso. Ang pahayag ni Aling Lena ay magkakasabay, at walang sinuman, walang investigador ang makakaisip na hukayin ang bangkay ng aso upang maghanap ng iba pang mas kakilakilabot na bagay sa ilalim. Isang plano ng panloloko. Nanginginig ang ngipin ni Captain Vergara. Isang napakatusong plano ng psychological crime. Wala na siyang anumang pag-aalinlangan. Dinukot niya ang kanyang jacket. Alam niya na kailangan niyang kumbinsihin si Lieutenant Colonel Santos. Sa pagkakataong ito ay hindi na isang malabo na hinala. Sa pagkakataong ito ay hindi mapagkunwaryang lohikal na ebidensya. Nagmamadali siyang pumunta sa opisina ni Lieutenant Colonel Santos, kumatok sa pinto. Sir, niloko po tayo. Humihingi po ako ng pahintulot na bumalik, kailangan po nating hukayin.
Hukayin po natin ang aso. Ang opisina ni Police Lieutenant Colonel Ray Santos ay binalot ng katahimikan. Ang Deputy Chief ng ENI, na nag-utos na umatras ng may pagkabigo ilang araw na ang nakalipas, ay nakatayo sa tabi ng bintana, ang kanyang likod ay nakaharap kay Captain Vergara. Walang ni isang salita ang hindi niya narinig, ang malamig at lohikal na pagsusuri ng hepe ng kriminal. Ang katahimikan ay tumagal ng halos 1 minuto. Tumayo si Captain Vergara doon, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niya na nagmumungkahi siya ng isang napakapanganib na bagay, isang bagay na halos labas sa protokol. Ang pagbalik sa isang crime scene na nakumpirma ng malinis upang maghukay muli batay lamang sa isang lohikal na paghinuha. Kung siya ay nagkamali, kung walang anumang sa ilalim ng lupa na yon, kung gayon ang kanyang karera, at ang reputasyon ni Lieutenant Colonel Santos ay malubhang maapektuhan. Sa wakas, lumingon si Lieutenant Colonel Santos. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapahiwatig ng pagod at pagkalito tulad noong nasa crime scene. Ito ay naging matigas at seryoso. Ang 2 palapag na bitag, bulong ni Lieutenant Colonel Santos. Isang huwad na crime scene na inilagay sa itaas ng isang totoong crime scene, isang bangkay ng aso upang itago ang bangkay ng isang tao. Tiningnan niya ng diretsyo sa mata si Vergara. Ang bangkay ng aso na yon, sigurado ka bang ito ay sa kapitbahay na si Mang Tonyo Reyes? Sir, 100% sigurado, iginiit ni Captain Vergara. Kinumpirma ng surveillance team sa mga kapitbahay sa pamamagitan ng larawan na yon nga ang German Shepherd ni Mang Tonyo, at nagsinungaling si Mang Tonyo sa kanyang asawa at mga anak na ibinigay niya ang aso sa isang kaibigan sa mismong araw na nawala si Mang Benjo. Pangangaliwa, balong natabunan ng hindi makatwiran, bangkay ng aso ng kabit, tumango si Lieutenant Colonel Santos, pinagsama-sama ang 3 pangunahing punto. Niloko tayo, tama ka, Kap, nagpakita sila ng napakatusong dula. Ginagamit nila ang ating pagiging maingat at ang ating mga pamamaraan upang linlangin tayo. Isang malamig na galit ang bumalot sa mata ng commander. Ang malinlang ng 1 beses ay dahil sa tusong suspect, ang malinlang ng 2 beses ay dahil sa sariling katangahan. Ihanda ang puwersa, idinagdag ni Lieutenant Colonel Santos, pinukpok ang kanyang kamay sa mesa. Sa pagkakataong ito, hindi na isang task force, kundi ang buong puwersa, kasama ang backhoe at water pump. Hindi lang tayo babalik, hihukayin natin ang balong iyon hanggang sa pinakailalim. Dinukot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang piskal ng lungsod ng Antipolo. Ipinaliwanag niya ng malinaw at detalyado ang mga bagong natuklasan, ang illicit affair, ang aso ng kabit, at ang kawalang katwiran ng bitag na pagtatabon. Kailangan ko ng agarang search warrant para sa kanilang bahay, sabi niya sa matigas na boses. At kailangan ko ng order na hukayin muli ang balong iyon. Sa pagkakataong ito, hindi tayo titigil sa aso, huhukayin natin ito ng tuloy-tuloy. Agad na inaprubahan ang order. Ang kakaibang pagkakapareho tungkol sa aso ng kabit ay nagpabago sa kutob ni Captain Vergara tungo sa hindi mapagkunwaryang legal na batayan. 1:00 ng hapon, biglang nagdilim ang kalangitan sa Antipolo. Umalingasaw ang malakas na ihip ng hangin mula sa hilagang silangan. Sa barangay San Isidro, ang mga residente, na hindi pa nakakabawi sa pagkabigla mula sa nakaraang paghuhukay ilang araw na ang nakalipas, ay ngayon ay labis na nagulat. Hindi lamang 1 o 2 sasakyan, kundi isang konvoy ng mga sasakyang patrol, sasakyan ng commander, sasakyan ng mobile force, at ang pinakakakilakilabot sa lahat ay isang maliit na backhoe na umuungol, ay nagtungo ng diretsyo sa eskinita papunta sa bahay ni Aling Lena Reyes. Ang buong eskinita ay mahigpit na hinarangan. Si Aling Lena Reyes, na nasa kanyang sari-sari store, ay lumabas nang marinig ang ingay. Nang makita niya ang konvoy, nang makita niya si Captain Vergara, si Lieutenant Colonel Santos, at lalo na nang makita niya ang backhoe na nakatutok ang metal na pala sa hardin ng kanyang bahay, ang lahat ng kanyang kalmado ay gumuho. Hindi siya umiyak, hindi siya nagdrama. Ang kanyang mukha ay puting-puti, walang dugo. Siya ay nawala ng balanse, tila isang tao na nabunutan ng kaluluwa. Naiintindihan niya, natuklasan ang kanyang dula. Ang perpektong bitag, ang huling alas, ang bangkay ng aso, ay wala ng silbi. Hindi. Humiyaw siya ng isang ditao na tunog. Tumakbo siya palabas, ikinampay ang kanyang mga kamay, sinisikap pigilan ang backhoe. Anong ginagawa ninyo? Sabi ko na wala namang anuman. Sisirain niyo ang bahay ko. Sobrang inapin niyo ako. Diyos ko! Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang nalinlang sa kanyang iyak.
Pigilan siya, utos ni Captain Vergara. Agad na sumugod ang dalawang babaeng investigador, mahigpit na pinigilan ang mga kamay ni Aling Lena, at kinaladkad siya sa loob ng bahay, mahigpit na binantayan, hindi pinapayagang makipag-ugnayan sa sinuman. Kasabay nito, sa bahay sa tabi, isa pang task force, na pinamunuan mismo ni Lieutenant Colonel Santos, ang sumugod. Si Mang Tonyo Reyes, ang 38 taong gulang na kapitbahay, ay kumakain ng tanghalian. Nang makita ang pulisya, nabitawan niya ang kanyang pinggan. Mang Tonyo Reyes, sabi ni Lieutenant Colonel Santos, ipinakita ang isang warrant. Ikaw ay ipinatawag upang linawin ang ilang detalye na may kaugnayan sa kaso ng pagkawala ni Mang Benjo Santos. Mangyari po lamang na sumama kayo sa amin. Sinubukan ni Mang Tonyo na lumaban, sumigaw. Ngunit nang tumingin siya sa bintana, nakita niya ang bakho na papasok sa hardin ni Aling Lena. Naiintindihan din niya. Lumambot siya, yumuko, at iniabot ang kanyang mga kamay para pusasan ng mga investigador. Nagsimula ang ikalawang paghuhukay. Sa pagkakataong ito, wala nang mga pala at piko. Umungol ang maliit na bakho. Umabot ang metal na pala nito sa bibig ng balon. Wala nang kailangang pigilan, utos ni Lieutenant Colonel Santos. Hukayin ng diretsyo. Bumagsak ang metal na pala sa pulang lupa. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang 2 metrong lalim ng lupa na pinahirapan ng mga opisyal na hukayin ilang araw na ang nakalipas ay nahukay. Muling lumitaw ang bangkay ng German Shepherd. Hinto, sigaw ni Captain Vergara, lumukso sa hukay. Ang malakas na amoy ng bulok ay umalingasaw, hindi niya ito pinansin. Ginamit niya ang pala upang masiglang hukayin ang lupa sa ilalim ng aso. Hindi ito virgin soil, hindi ito matigas na lupa, kundi tinabunang lupa pa rin, pulang lupa na hinaluan ng basura sa konstruksyon. Tama, sigaw niya. 2 palapag ang tinabunan nila. Mayroon pa sa ilalim. Mayroon pa sa ilalim. Kinawayan ni Lieutenant Colonel Santos ang kanyang kamay, magpatuloy sa paghukay. Muling umungol ang metal na pala. Itinapon nito ang bangkay ng aso sa isang tabi at nagsimulang humukay ng mas malalim, dumaan sa patong ng lupa na napalampas ng task force noong nakaraang beses. Patuloy na hinuhukay ang lupa, 1 pang metro, 1.5 metro. Nang umabot sa halos 4 na metro ang hukay, isang opisyal na nakatayo sa ibaba upang sumuporta ang sumigaw, hinto. Hinto! May tela! Tumigil ang bakho. Ang nakamamatay na katahimikan ay bumalot sa lugar. 2 opisyal ang lumukso. Ginamit nila ang maliliit na pala at pagkatapos ay ang kanilang mga kamay upang hukayin ang huling patong ng lupa. Isang kulay asul na tela ng maong ang lumitaw, at pagkatapos ay isang bagay na tila isang napakalaki at maitim na paa ng tao. Nakita na, bulong ni Captain Vergara, ang kanyang boses ay nanginginig. Tama siya, ngunit hindi siya masaya. Agad na kinuha ng forensic team ang kontrol. Kinailangan nilang gumugol ng halos 1 oras pa sa paghuhukay at pagpapalaki ng butas ng maingat upang mailabas ang bagay sa ilalim. Ito ay isang balutan, isang lumang kumot na mahigpit na nakabalot ng maraming patong ng lubid. At sa loob ng balutan na yon, sa isang baluktot na posisyon, ay ang bangkay ni Mang Benjo Santos na nasa matinding estado ng pagkabulok. Naroon siya. Naroon siya sa loob ng 3 linggo, nakalibing ng 4 na metro sa ilalim ng lupa, at dinaganan ng isang bitag na bangkay ng aso. Mula sa loob ng bahay, nang makita ang balutan na iniahon, sumigaw si Aling Lena Reyes ng huling hiyaw at pagkatapos ay nawalan ng malay. Sa tanggapan ng pulisya, nang ipakita kay Mang Tonyo Reyes ang larawan ng bangkay na iniahon, siya rin ay gumuho. Aamin na ako. Aamin na ako ng lahat. Ang pinakaperpektong bitag ay sa wakas na tuklasan. Matapos mayaahon ang balutan na naglalaman ng bangkay ni Mang Benjo Santos mula sa ilalim ng balon, agad na dinala si Aling Lena Reyes, matapos ang kanyang pagkawala ng malay, sa tanggapan ng Ini Antipolo. Kasabay nito, dinala din si Mang Tonyo Reyes mula sa kanyang bahay. Ang 2 salarin, 2 bahagi ng isang malupit na plano, ay inilagay sa 2 magkahiwalay na silid ng interogasyon. Nagwakas na ang kanilang dula, ngayon na ang oras para malantad ang katotohanan, gaano man ito kasuklam-suklam. Sa interrogation room number 1, si Mang Tonyo Reyes, ang 38 taong gulang na matipunong lalaki, na tumulong sa paghuhukay at pagtatabo ng balon, ay nanginginig na tila isang bata.
Wala na ang kanyang pagiging agresibo at mapanlinlang ng isang taong nangaliwa sa asawa ng kanyang kapitbahay. Nakaupo lang siya doon, yumuko ang ulo, mahigpit na nakakabit ang posas sa kanyang kamay sa mesa. Pumasok si Captain Leo Vergara, wala siyang dalang dokumento, inilagay lang niya ang isang larawan sa mesa, ang larawan ng malapitan ng bangkay ni Mang Benjo nakakataas lang mula sa lupa, puno ng putik at nabubulok. Tumingin si Mang Tonyo sa larawan, nanginginig at pagkatapos ay tinalikuran ang mukha, isang pakiramdam ng pagduduwal ang bumalot sa kanyang lalamunan. Iyan si Mang Benjo, sabi ni Captain Vergara, ang kanyang boses ay malamig, nakalibing ng 4 na metro sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng aso mo. May sasabihin ka pa ba? Nagsimulang humikbi si Mang Tonyo, isang matipunong lalaki, humagulgol. Ako. Ayaw ko. Nilinlang lang po ako ni Aling Lena. Lahat po ay dahil sa kanya, isa siyang demonyo. Nagsimula siya sa dula ng paninisi, isang karaniwang reaksyon ng mga kasabwat kapag nahuli. Nilinlang kanya na patayin ang asawa niya, tanong ni Captain Vergara. Hindi ko pinatay, nauutal si Mang Tonyo. Huwag ka nang magsinungaling, pinukpok ni Captain Vergara ang mesa, isang malakas na tunog na nagpatalon kay Mang Tonyo. May ebidensya kami na kasama ka sa paghuhukay at pagtatabon, hindi ito kayang gawin ni Aling Lena mag-isa. At may ebidensya rin kami na ang asong German Shepherd na yon ay sayo. Walang awa mong pinatay ang sarili mong aso. Ang isang tao na kayang pumatay ng kanyang tapat na aso ay ano pa ang hindi kayang gawin? Mag-amin ka, paano mo pinatay si Mang Benjo? Ang psychological blow na tumama sa kalupitan ni Mang Tonyo ang nagwasak sa kanyang huling linya ng depensa. Alam niya na hindi na siya makakatanggi. Opo, yumuko siya. Ako po, pero siya po ang utak ng lahat. Nagsimula siyang mag-amin, ang kanyang boses ay putol-putol at puno ng takot. Sila ni Aling Lena Reyes ay may relasyon ng halos 1 taon. Si Mang Benjo, ang asawa ni Aling Lena, ay isang mabait na tao ngunit hindi bobo. Nagsimula siyang maghinala. Halos 1 buwan na ang nakalipas, natuklasan niya, sabi ni Mang Tonyo, nakita niya ang mga mensahe ko sa telepono ni Aling Lena. Hindi siya nag-eskandalo, sinabi lang niya kay Aling Lena na kailangan na nilang tapusin ito, pinagbantaan niya. Kung patuloy pa rin ang kanilang relasyon, magsusulat siya ng petisyon para sa diborsyo at ilalantad niya ang lahat sa buong pamilya, sa asawa at mga anak ko. Labis na natakot si Aling Lena. Hindi lang niya kinatakutan na mawala ang kanyang kabit, patuloy ni Mang Tonyo, kinatakutan niya ang kahihiyan, ang pagkawala ng imahe ng isang payapang pamilya na mayroon siya. Ngunit ang pinakakinatatakutan niya ay ang mawala ako, at mawala rin ang bahay at ari-arian na nakapangalan sa kanya at kay Mang Benjo. Sinabi ni Aling Lena, patuloy ni Mang Tonyo, kung hindi na kami magkasama, kailangan na lang siyang mawala ng tuluyan. Kung mawala lang si Mang Benjo, magiging maayos ang lahat. Iisipin ng pulisya na umalis lang siya. Malaya na kami. Ang plano ng pagpatay ay nilikha, malupit at pinamunuan mismo ng asawa. At pagkatapos ay isinalaysay niya ang nakakakilabot na gabi ng Oktubre 7. Noong gabing iyon, nanginginig si Mang Tonyo, sinabi ni Aling Lena na iyon ang araw ng pagpatay, handa na ang plano. Sinabi niya na bumili ako ng napakalakas na sleeping pills, hahaluan niya ito sa orange juice ni Mang Benjo pagkatapos ng hapunan. Ang trabaho ko ay maghintay. 9:00 ng gabi, sabi niya. Matapos makatulog ng mahimbing si Mang Benjo, nag-text si Aling Lena sa akin. Bukas na ang side door. Lumusot ako. Nakahiga si Mang Benjo sa kama, walang malay. Si Aling Lena, inabutan niya ako ng lubid. Nanginginig ang boses ni Mang Tonyo. Sinabi niya sa akin na gawin ko na, bilisan ko. Natatakot ako pero patuloy niya akong minamadali. Sinabi niya, kung hindi mo gagawin, pareho tayong mamamatay bukas. Pinikit ko ang aking mga mata. Ipinulupot ko ang lubid sa lig ni Mang Benjo at hinigpitan ko. Ilang beses siyang kumawag-kawag at pagkatapos ay tumigil. Pinatay ko siya. Matapos ang krimen, nagsimula ang pinakakakilakilabot na bahagi. Ang pagtatapon. Naikalkula na ni Aling Lena ang lahat, sabi ni Mang Tonyo. Sinabi niya na ang abandonadong balon sa dulo ng hardin ang pinakamabuting lugar, malalim, diskreto, walang makakahanap. Kaming dalawa sa hating gabi ay labis na nahirapan upang hilahin ang bangkay ni Mang Benjo doon. Ipinulupot namin siya sa lumang kumot at itinapon sa balon. Kinabukasan, patuloy ni Mang Tonyo, nagsimula kaming magtabon ng lupa.
Kinailangan naming humukay ng lupa sa ibang lugar, ilagay sa wheelbarrow, at itulak upang itabon. Mahirap ang pagtatabon sa loob ng isang araw, halos 2 metro lang. Ngunit hindi pa rin kampante si Aling Lena. Sabi ni Mang Tonyo, hindi pa rin ito sapat. Paano kung maghinala ang pulisya, naamoy nila at hinukay? Kailangan nating maglagay ng isang bagay upang pigilan sila. At pagkatapos ay tiningnan niya ang aso ko. Humikbi si Mang Tonyo. Ang German Shepherd ko. Sinabi niya, alam din ng aso mo ang nangyari. Nakita kanya kagabi na palihim na pumapatay. Patayin mo siya. Ano? Natigilan si Captain Vergara. Opo, sinabi niya yon. Sinabi niya na patayin ko ang aso, itapon ang bangkay nito sa ibabaw, at tabunan pa ng lupa. Kung magtatanong ang pulisya, sasabihin ko na inilibing ko ang aso na may sakit, iyak ako. Makikita nila ang bangkay ng aso, makikita nila na tugma ang pahayag ko, hindi na sila huhukay pa. Diyos ko, siya ay isang demonyo. Nag-amin si Mang Tonyo sa gitna ng pagkabahala, at dahil din sa kalupitan ni Aling Lena, sumang-ayon siya. Umuwi siya at nagsinungaling sa kanyang asawa na ibinigay niya ang aso sa isang kaibigan. Dinala niya ang kanyang tapat na aso sa isang bakanteng lot. Ginagamit niya ang isang malaking martilyo at pinatay ito. Pinatay ko siya, sigaw niya. Pagkatapos ay kinalagkad ko ang bangkay niya. Itinapon ko ito sa balon, sa ibabaw ng lupa na tinabunan kay Mang Benjo. Pagkatapos ay gumugol kami ng isa pang araw, nagtabo ng isa pang 2 metro ng lupa sa ibabaw. Bilin pa sa akin ni Aling Lena, sabi ni Mang Tonyo sa kawalan ng pag-asa. Sinabi niya na pagkatapos niyang magsumbong, maging normal lang ako. Kung huhukay ng pulisya, makikita lang nila ang aso. Ako na ang bahala sa lahat, magtiwala ka lang sa akin. Nagtiwala ako sa kanya. Ang nakakakilabot na pag-amin. Isang 2 palapag na plano, isang perpektong bitag na gumamit ng katapatan ng isang aso upang itago ang pagtataksil ng 2 tao. Samantala, sa interrogation room number 2, si Aling Lena Reyes, matapos alagaan ng mga nurse upang makabalik sa katinuan, ay nakaupo doon. Hindi na siya umiyak, tahimik siya, isang nakakatakot na katahimikan. Ang kanyang maganda at kaawa-awang mukha ay ngayon ay kasing lamig ng yelo. Pumasok si Captain Vergara, inilagay niya ang tape recorder sa mesa. Inamin na lahat ni Mang Tonyo Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. Sinabi niya na lahat ng plano ay ikaw ang nagplano, mula sa paglalagay ng sleeping pills hanggang sa paghigpit ng lieg at maging ang bitag na bangkay ng aso. Ikaw ay isang magaling na direktor, Aling Lena. Tumingin si Aling Lena Reyes, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan. Nagningas ito ng apoy ng put. Alam niyang talo na siya. Tumawa siya, isang malakas at nakakakilabot na tawa na umalingaw sa buong interrogation room. Ang tanga, bulong niya, walang silbi na lalaki, ganoon lang at umamin na. Pinayuhan ko na siya, magtiwala lang sa akin, pero hindi niya nagawa. Inamin niya ang kanyang sarili. Tama, sabi niya, ang kanyang boses ay ganap nang nagbago, naging matalas. Ako ang gumawa niyan. Ano ngayon? Akala ninyo gusto kong mamuhay kasama ang isang walang silbi at mahinang asawa. Maganda ako. May karapatan akong magsaya. Hindi sa akin maibibigay ni Mang Benjo, pero maibibigay sa akin ni Mang Tonyo. Nag-amin siya ng walang anumang pagsisisi. Siya ang nakaisip ng plano. Siya ang bumili ng sleeping pills online. Siya ang naglinlang kay Mang Tonyo, ang kanyang obses na kabit, upang maging kasangkapan sa pagpatay. At siya mismo ang nakaisip ng bitag na bangkay ng aso. Alam ko kung ano ang gagawin niyo, kumindat siya, isang ngiti na nagpatayo ng balahibo sa nakaharap sa kanya. Naikalkula ko na ang lahat. Ang amoy ng bulok hahanapin niyo. Ang bagong lupa huhukayin niyo. At kapag hinukay ninyo, ano ang makikita ninyo? Isang aso. At ako, isang kaawa-awang asawa, ay iyak at aamin sa pagkakasala ng paglilibing ng aso. Maniniwala kayo, mararamdaman nyo na kayo ay naloko. Mahihiya kayo at atras. At si Mang Benjo ay mananatili doon magpakailanman. Halos ipagmalaki niya ang kanyang plano. Isang perpektong plano, bulong niya. Naging perpekto. Nakakalungkot lang na minamaliit ko kayo at nakapili ako ng maling kasabwat, isang duwag. Ang malamig at mayabang na pag-amin ang nagtapos sa buong kaso. Isang krimen na hindi lamang nagmula sa pagnanasa kundi nilikha at isinagawa ng isang napakalupit at tusong isip.
Natapos na ang file ng kaso na may kumpletong ebidensya at pahayag ng dalawang demonyo. Ilang buwan ang nakalipas, binuksan ng Regional Trial Court ng Rizal ang pagdinig sa unang antas ng paglilitis sa mag-asawang nangangalunya, sina Aling Lena Reyes at Mang Tonyo Reyes. Ang kaso ng dalawang palapag na bitag sa ilalim ng balon, na may kalupitan at kasanayang hindi pa nakikita, ay nagdulot ng matinding pagkamuhi sa lokal na publiko. Mula pa sa umaga, daan-daang mausisero at nagagalit na residente ang nagtipon, punong-puno ang courtroom. Hindi lamang sila dumating upang makita ang dalawang salarin, kundi upang maghintay din ng pinakamahigpit na hatol ng batas para sa kanilang krimen na walang pagkatao. Sa unang hilera ng mga upuan na nakalaan para sa pamilya ng biktima, nakaupo ang matatandang magulang ni Mang Benjo Santos. Ang dalawang matatandang magsasaka, na hirap, ay galing pa sa kanilang probinsya ng Laguna, tila patay na. Nawalan sila ng nag-iisang anak na lalaki, hindi dahil sa aksidente, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa malupit na pagtataksil ng mismong manugang na minahal nila. Sa tabi nila, naroroon din ang asawa at mga anak ni Mang Tonyo Reyes. Nakayuko ang kanilang mga mukha, itinatago ang kahihiyan at pagkabigo sa pagkakita sa kanilang asawa at ama na nakatayo sa harap ng hukom bilang isang mamamatay tao, isang mangangalunya. 9:09 ng umaga, tahimik ang buong bulwagan at dinala ang dalawang akusado. Si Mang Tonyo Reyes, ang matipunong lalaki, ay ngayon ay payat at maputla. Naglalakad siya nang nanginginig, ang kanyang mga binti ay tila walang lakas. Nanginginig siya, patuloy na sumisilip sa kanyang pamilya, at pagkatapos ay yumuko muli, hindi naglakas loob na harapin ang sinuman. Ang kanyang pagiging duwag ay malinaw na makikita sa bawat detalye. Sa kabaligtaran, si Aling Lena Reyes, ang utak, ay nagpakita ng nakakatakot na pagiging kalmado. Siya ay 32 taong gulang, nanatili pa rin ang kanyang ganda, ngunit ang kanyang mukha ay ngayon ay kasing lamig ng yelo, walang anumang damdamin. Naglakad siya ng diretsyo, taas ang noo, sumisilip sa mga tao nang may walang pakialam na tingin, halos naghahamon. Ang kanyang walang hiya ay nagdulot ng pagbulong-bulungan at pagkamuhi sa buong bulwagan. Nagsimula ang paglilitis. Ang kinatawa ng Public Prosecutor's Office ng Rizal, sa isang matigas na boses, ay nagsimulang basahin ang akusasyon. Parehong sina Aling Lena Reyes at Mang Tonyo Reyes ay inakusahan ng pagpatay sa ilalim ng Artikulo 123 ng Revised Penal Code. Ang akusasyon ay naglantad ng buong plano ng krimen mula sa pagpaplano ni Aling Lena bilang utak, sa pagbili ng sleeping pills, hanggang sa aktibong paggawa ni Mang Tonyo sa pagtatapon ng balon, diretsong paghigpit ng leeg ng biktima, at mas malupit pa, ang pagpatay sa kanyang sariling aso upang lumikha ng isang huwad na crime scene. Ang bahagi ng interogasyon ay naganap at mabilis itong naging isang dula ng kahiyahiyang paninisi. Nang tanungin si Mang Tonyo Reyes, humagulgol siya. Patuloy niyang inamin na siya ay nilinlang at niloko ni Aling Lena at bulag siyang nagmahal. Minahal ko po si Aling Lena ng sobra, hikbi niya. Ayaw ko pong gawin pero pinilit po ako ni Aling Lena. Sinabi po ni Aling Lena na kung hindi ko papatayin si Mang Benjo, ilalantad niya ang lahat. Masisira po ang pamilya ko. Sinabi po ni Aling Lena, patayin mo siya, at ang ari-arian, ang bahay, ay magiging sa atin. Ako po ay nalinlang, naniwala. Hinihiling ko po sa korte na isaalang-alang po na ako ay ginamit lang. Nang turn na ni Aling Lena Reyes, umiti siya, isang malamig na ngiti. Ako ang naglinlang, sabi niya sa matalas na boses. Sino ang direktang gumawa? Sino ang gumamit ng lubid upang higpitan ang leeg ni Mang Benjo? Siya. Itinuro niya ng diretsyo si Mang Tonyo. Ako ay isang mahina na babae. Gumamit ako ng sleeping pills pero hindi ako nangahas pumatay. Siya. Sinabi niya na mahal niya ako, poprotektahan niya ako. Ginawa niya na, ngayon ibibintang niya sa akin. Sobrang duwag. Ang walang hiya na paninisi ng mag-asawang nangangalunya ay nagdulot ng pagbulong-bulungan ng pagkamuhi sa mga manonood. Ngunit ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay naging walang kabuluhan sa harap ng argumento ng piskal. Binura ng piskal ang lahat ng kanilang depensa. Hindi na natin kailangan pang pagtalunan kung sino ang utak, sabi niya. Dahil ito ay isang kaso ng organisadong pagpaplano. Ang krimen na ito ay hindi magaganap kung walang isa sa dalawang akusado. Nagbigay si Akusado Reyes ng pain, nagbigay ng sleeping pills, at nagbigay ng isang perpektong psychological script upang linlangin ang mga investigador.
Nagbigay si Akusado Reyes ng lakas, nagbigay ng kalupitan, direktang gumawa ng krimen, at nagbigay ng handog ang kanyang sariling aso. Pareho silang aktibong kasabwat, hindi mapaghihiwalay. Binigyang diin ng piskal ang detalye ng dalawang palapag na bitag. Ang kilos ng mga akusado, sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong courtroom, ay hindi lamang limitado sa pagpatay, nagpakita rin ito ng kasanayan, pagkatuso, at matinding pagwawalang bahala sa batas. Pinlano nilang linlangin ang buong task force. Naisip nila na kung matuklasan, gagamitin nila ang bangkay ng aso, isang maliit na katotohanan, upang itago ang isang mas malaking krimen. Ang kilos ng pagpatay sa sariling tapat na aso, tiningnan niya ng diretsyo si Mang Tonyo Reyes, upang gamiting sakripisyo, bilang panangga sa krimen, ay nagpakita ng kalupitan at pagkawala ng pagkatao ng akusado. At si Akusado Reyes, bumaling siya sa babae na may perpektong kakayahang umarte, na may paghagulgol at pag-amin sa pagkakasala ng paglilibing ng aso sa isang lohikal na paraan, ay nagpakita ng malamig at kinakalkulang isip na nakakakilabot. Pareho silang walang kakayahang magbago. Dahil dito, iminungkahi ng piskal sa hukuman na ipataw ang pinakamataas na parusa, bitay, sa dalawang akusado. Nang bigyan ng pagkakataong magsalita sa huli, nanginginig na lumuhod si Mang Tonyo Reyes. Nagsorry sa kanyang pamilya, nagsorry sa pamilya ng biktima, at humingi ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Samantala, si Aling Lena Reyes ay nanatiling tahimik, hindi siya umiyak, hindi siya nagsorry. Sinabi lang niya ang isang pangungusap sa malamig na boses. Wala akong sasabihin, nagsisisi lang ako na nakapili ako ng isang duwag na kasabwat. Ang huling pahayag na walang kahihiyan at walang anumang pagsisisi, ang nagsara ng lahat ng pinto ng pagpapatawad. Matapos ang 30 minutong deliberation, bumalik ang hukuman. Ang presiding judge, sa isang marangal at matigas na boses, ay nagsimulang basahin ang hatol. Kinumpirma niya na ito ay isang napakaseryosong kaso na nagdulot ng pagkamuhi sa publiko. Ang kilos ng mga akusado ay pinlano, organisado, at lubos na malupit. Lalo na, ang plano ng dalawang palapag na bitag ay isang kilos na naghahamon sa hustisya, na nagpapakita ng pagkatuso at pagwawalang bahala sa batas. Nakita ng hukuman, ipinahayag ng presiding judge, na si Akusado Aling Lena Reyes ang utak, ang nagplano, at nagbigay ng mga kondisyon. Si Akusado Mang Tonyo Reyes ang aktibong gumawa, direktang kumuha ng buhay ng biktima. Pareho silang dapat managot sa kanilang mga kilos. Sa pagtingin na ang mga akusado ay walang kakayahang magbago, at kailangan silang tanggalin ng tuluyan sa lipunan. Dahil sa mga kadahilanang ito, nagpasya ang hukuman na ipataw ang parusang bitay kay Akusado Aling Lena Reyes para sa krimen ng pagpatay. Ipinataw din ang parusang bitay kay Akusado Mang Tonyo Reyes para sa krimen ng pagpatay. Dalawang hatol na bitay. Natigilan si Aling Lena Reyes ng isang segundo at pagkatapos ay nawalan ng balanse, ngunit hindi siya natumba. Si Mang Tonyo Reyes sa tabi niya ay lumambot, bumagsak sa sahig, humahagulgol ng malungkot. Ang hustisya ay sa wakas natupad. Ang kaso ay natapos, ito ay isang mahalagang aral tungkol sa pagkasira ng moralidad, tungkol sa pagtataksil na hindi kailanman isang solusyon, palagi itong isang landas patungo sa trahedya. Ipinakita nito kung gaano kalupit at tuso ang isang tao dahil sa pagnanasa at pagiging makasarili. Ngunit higit sa lahat, ang kasong ito ay isang mahusay na tagumpay para sa Ete Antipolo. Napakahusay ng kalkulasyon ng mga kriminal, lumikha sila ng isang perpektong huwad na crime scene, isang psychological trap na halos walang butas. Isang bitag na nagdulot ng pagkabigo sa task force sa unang pagkakataon. Ngunit nabigo sila. Nabigo sila hindi dahil sa kanilang kapabayaan, kundi dahil sa tiyaga at matalas na lohikal na pag-isip ng investigador. Si Captain Leo Vergara mismo, sa pamamagitan ng kanyang pagtanggi na sumuko, sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang mahalagang tanong, bakit kailangang tabunan ang balon para ilibing ang isang aso, ang nagpabago sa buong laro. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagwagi hindi lamang sa pamamagitan ng lakas ng mga piko at pala. Nagwagi sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng talino, sa pamamagitan ng paghinuha na hindi nalinlang ng kung ano ang nakikita ng mata, kundi diretsong tiningnan ang kawalang katwiran ng problema. Iyan ang tunay na katotohanan ng hustisya.